So welcome back to The Breakdown. So gaya ng sabi ko kanina guys, meron tayong special guest and medyo iba yung kwento ngayon ng guest natin kumpara sa mga nakaraan kasi isa siyang, well, basketball player siya pero isa rin siya sa mga pioneers ng basketball photography dito. Kung saan ko ito nakikita sa ating ang dami niyang ligang kino-cover ng basketball and then naglalaro din siya. And so yun, excited na rin ako malaman yung kwento ng buhay niya. Kasama ko ngayon guys si Relimar Sereno. Bro, welcome. Maraming salamat po, Kuya Kyle. In-invite mo ako dito sa mo. Maraming salamat. Malaking opportunity sa akin to kasi ang dami rin talaga nagtatanong kung saan ako nag-start. Kung paano ako talaga nababalance yung lifestyle ko. Nag-work ako ng weekday sa photography sa Friday night, Saturday, Sunday. Yun. So, yun, sige, simulan na natin bro. Yung basketball, since basketball show naman tayo bro, yung hilig mo sa basketball, paano nagsimula? Siguro yung hilig ko sa basketball, yung talaga yung pagdating ko dito, like parang talagang di ko talaga alam yung gagawin ko kasi first of all kasi tagal ko talagang hindi nakita yan si mama. So pagdating ko dito sa Canada, parang biglaan na lang nagbago yung buhay ko. Sa Pilipinas iba yung lifestyle kapag dating ko dito. Parang di kami nag-uusap niya ni mama. Tapos bumili lang ako ng bola. Tapos tapos ko ng work, pupunta na ako ng basketball court niyan. Start ako ng alas 5. Uwi na ako niyan, sobrang dilim na. Sobrang nun. Tapos ganun ulit. Tapos bumalik ako sa school. Yung sa school, diba, libre yung basketball court. Yung sa Sheridan, yeah. Tapos practice lang ng practice. Sorry bro, na-mention mo Sheridan. So, college ka na, ibig mo sabihin? Yeah, yung sa Pilipinas kasi nag-college ako tapos di ko rin talaga siya natapos yung ID kasi yung papers ko ginagawa na. Tapos pagdating ko dito, hindi equivalent yung lahat ng natapos ko sa Pilipinas. Bumalik ako sa adult school tapos inulit ko lahat. Tapos nakakuha ko ng offer sa Sheridan para sa visual arts and yun. Tapos nagkaroon na ako ng credits doon ng photography. And pinauwi nila sa akin yung camera. Tapos doon na ako nag-start. Na parang sinauli ko yun. May mga tinuro sa amin sa Lightroom, sa ganyan. Photoshop. Tapos sinauli ko yung camera. Then bigla na, pagtapos ko mag-graduate, nag-start na ako sa full-time job ko sa FedEx. Photography din ang ginagawa mo? Di ko pa talaga sure na kung photography talaga yung gusto ko nun, pero nahawakan ko yung camera. Then, parang one time lang, parang may nagbenta ng camera, binili ko kaagad, ginrap ko agad. Tapos, may mga time talaga na parang gusto ko pumunta ng Toronto para hawak ko lang yung camera ko, tapos maglalakad-lakad ako. Picture dito, picture doon, kung pipicture ako lang talaga. Kahit sobrang dilim na, lakad lang talaga ako sa Toronto. Ang daming mga page na nag-share ng ko. Tapos may mga nakilala rin ng mga photographer na sobrang na ngayon. Tapos naging inspirasyon ko sila. Kahit na iba yung style nila, iba yung gusto kong Nagtatanong ako. Pag gusto mo talaga matuto, magtatanong ka talaga sa kanila. Alam ba yung dapat na bakit ganyan sobrang wide, tapos yung lens ko ganito lang, ganyan. Mm-hmm. Ang una kong camera talaga is T3i. Binilang ko lang siya ng 50mm. Tapos, parang biglang nag-pandemic. Teka lang bro, pero gusto ko lang balikan ng konti para ma-clear sa mga... So, sabi mo, sa Sheridan ka una. Ibig mo sabihin, college ka na nagsimula mag-basketball. Balikan lang natin yung... Yeah, college na talaga ako nag-basketball. First time mo talaga naglaro? Yeah. Kumbaga kasi may mga ball runs din kasi sa Brampton, mga pure Filipino talaga, mga Ilocano. Naglalaro lang ako ron. Tapos bigla silang gumawa ng team. May isang liga sa Mississauga, like NBA yata yon. Nag-commit ako sa kanila kasi kinuha nila ako. Nagbabayad doon ng ganyan. Kahit nabibench ako, punta lang ako. Tapos, di nabibench ako. Ang ginagawa ko, dala ko yung camera ko. Nandun ako sa bench, nagpipicture ako. Pinipicture lang ko yung mga teammate ko. Ganyan. So parang dun mo na napagsabay yung paglalaro ng basketball at the same time ng basketball. Yeah. Pero gusto ko malaman bro, actually relatively, pag nag-start ka mag-basketball, ilang taong ka na nun? 20...
20s, di ba? 20s, mga 22, 22. Parang sobrang late na yun. Sobrang late na. Pero paano mo siya nakahiligan to the point na parang ngayon every weekend nagliliga ka eh. Parang nasa basketball scene ka halos buong weekend mo eh. Anong naging drive more? Ba't parang trip mo talagang gawin to? Una sa lahat kasi nga yung time na dumating ako dito, sobrang kalakasan ni Stephen Curry noon. Naging idol ko talaga si Stephen Curry. Like, halos lahat gusto kong bilhin basta may Stephen Curry shoes, unang sapatos ko, pinag-ipunan ko. Talagang legit na pera ko talaga nilabas ko, hindi ako nangingi sa mama ko sa ganyan. Sapatos talaga niya binili ko. Tapos parang sobrang idol ko na si Stephen Curry. Tapos naging inspiration ko siya kasi dati di talaga ako nag-3-point, di talaga ako nagpo-point guard. Kaya try ko, tapos shoot lang ako ng shoot. Tapos ngayon nagugulat ako, nakaka-shoot na ako. Tapos may mga tao na nagiging teammate ko na minomotivate pa ako. Pag open ka, tira mo lang, ganyan. Tapos mas na-motivate pa ako mag-practice na mag-3-point. Kahit soble ako ng marami, parang ang sarap sa pakiramdam. Makalaro ka sa weekdays. Sa weekend, pagpasok ng weekdays, pasok ako ng Monday. Kaya pag maganda yung laro mo ng weekend, ang sarap sa pakiramdam. Meron ka ba bang ibang hobby bro maliban sa basketball tsaka like photography? Sa ngayon, may clothing line ako na inaano talaga siya. Nag-start lang yung kasi yung commissioner ng Pinoy Hoops. Nag-post siya ng picture ko na ako nag-shot, tapos kinaptionan niya ng Who Shot It. Tapos doon na nag-start. Sabi ko, ayos pwede siyang brand name. And doon ako nag-start ng clothing line to bro. Bro, sabi mo naman sa mga viewers natin yung clothing line mo. May clothing line po ako. Who Shot It. And may mga upcoming na labas ako. Sobrang busy ko lang. Hindi ko siya napapukusan. Pero ang daming order sa akin. Pero hindi ko ma-provide kasi nga sobrang busy. Tapos ngayon, dapat parating yung 200 t-shirt ko. Kaso nagbagyo nga sa Pilipinas. Kaya na-delay na naman. So, ina-assume ko bro na pati yung market mo ng clothing line mo, puro basketball players. Yeah. Puro yung mga player, katulad nila Carmariano, nila Sheldon, makikita mo sila, lagi nilang sinusuot yung ko. It's like parang sobrang laking tulong na sa akin yun na sinusuot nila yung clothing line ko. May isang clothing line ako na 60 pieces lang. Parang pag naubos yung 60 pieces na yun, hindi na ako maglalabas ng design na yun. Kumbaga, kasi unang sumuport sa akin, alam ko na agad, pa nakikita ko silang suot nila yun. Sobrang talaga sa akin, so, big respect talaga sa kanila. Kaya, pag nakikita ko sila, like, parang ang taas ng respeto ko sa mga tao na, like, Sheldon, Mitzi, saka mga Idara Boys. Sobrang talaga nila. Supportive nila sa akin. Kaya mas lapalapit ako sa basketball community. Kasi sila yung mga gusto kong mapanood. Sila yung mga tao na talagang inaabangan ng mga tao. Pag ginawa na yung poster ng finals na mga kahit saang liga yan. Pag sila nasa poster, dami nanonood. Kasi bro, naka-curious din kasi ako eh. I mean, siguro, I think nakita kita or I think around ka rin kasi ako, kagaya ko, dati hindi na ako nagbabasketball ngayon. Pero parang buhay ko almost basketball din before eh. And then at the same time, musikero din ako eh. And I think siguro nagko-cross paths din tayo sa ibang mga Filipino music events dyan. And then ngayon na na-introduce ako ulit sa community ng basketball, parang lagi kang nandun, bro. Parang lahat ng liga, ikaw yung photographer, almost. And then merong mga liga na hindi man ikaw yung parang photographer, yung talagang designated or parang photographer nila. Ikaw pa rin yung binabanggit nila. Kasi parang, I think si Vincent, nandito siya nung last time, nabanggit ka rin niya. Parang, ikaw ba nag-start or parang ikaw yung gusto niya sanang kunin sa din? Minessage niya ako noon, sabi niya, Tol, gustong-gusto talaga kita makuha sa liga. O, paano ba kita makuha sa liga? O, sabi niya sa akin. Tol, sabi ko, dito na kasi ako nag-start sa Pinoy Hoops. Kung bakit niya ako ilala, nandiyan ako dyan sa Pinoy Hoops at FMBL. Hindi ko naman pwede, like, parang iwanan yung PHPL para sa ibang liga. Kumbaga, dyan na talaga ako nag-start eh.
Pero hindi ka nahihirapan nun, bro. Sabi mo FNBL, which is Friday Night Basketball League, sila Gerald. PHBL, sila Popo, Sabado. Tapos Sunday's Best, player ka naman. So parang talagang Fridays, Saturday, Sunday, umiikot lang talaga dun. Hindi ka naman nahihirapan, bro. Kasi di ba ang schedule ng liga sa atin? Well, sila Gerald, maiksi lang kasi Friday night, konti lang eh. Pero yung PHBL, buong araw yun eh, di ba? Yeah, buong araw. Siguro ang malaking factor talaga dyan kung bakit ako nakaka-survive sa buong week is like yung girlfriend ko saka yung family niya. Kung hindi ko man makuha yung support sa mga tao like nasa malayo, like yung mga relatives ko sa eto kasi yung family ng girlfriend ko, iba talaga sila sumuport sa akin. Katulad yan, pagkapasok ako sa work, may baon na ako sa rep. Hindi ko na kailangan gumising ng sobrang aga para mag-prepare, ganyan. Pagpapasa ako sa Pinoy Hoops, hinahatid niya ako, tapos lahat sobrang supportive nila sa akin. Tapos nung time talaga na, kakalipat ko lang talaga sa Toronto, kung tutuusin eh. Kasi taga Brampton talaga ako. Kumbaga, ilang season pa yung nakalipas bago ako nakalipat ng Toronto. Ang ginawa ko, which is like, nagbabas ako galing ang Brampton to Toronto. Ginagawa kumbaga sa Monday, dapat talaga balance talaga yung schedule ko Monday to Thursday. Pag hindi ko man magawa lahat ng edits ko sa Monday to Thursday, sobrang kumbaga hagol na ako nun. Ang ginagawa ko pag Monday, lahat ng galing sa in-export, lahat ng galing work ko galing Friday, Saturday, in-export ko na sa computer ko yun. Kumbaga, ready na lahat, present na lahat. Tapos, naka-schedule dapat yung edit. Tuesday, dapat mag-upload ka sa Pinoy Hoops. Wednesday, dapat lahat ng video tapos na. Tapos, yung video sa Wednesday, lahat mag-upload ako sa FMBL. Kasi ayun ang inaabangan ng mga tao. Alam nila kung anong araw mag-upload ang Pinoy Hoops at ang FMBL. Kasi, di mo kailangan maging magaling sa lahat ng bagay. Kailangan mo lang maging consistent. Kung hindi ka consistent sa ginagawa mo, which is, hindi nila alam na, di sila mag-check ng page mo. Di naman consistent to. Kumbaga, inaabangan nila kung baka may tao naglalaro sa baliga para magkaroon ng video at pictures. Pwede nila i-profile, ganun. Parang, ang laking bagay nun. Ganda ng pagkakasabi mo nun, bro. Pero gusto ko lang itanong muna bago tayo mag-break mamaya is, paano mo nababalance yung buong week, di ba? Kasi for sure, buong araw ka nagpipicture sa PHBL, bro, ilang pictures yun, roughly? Bigyan mo estimate. PHBL lang. Sa PHBL, estimate ko is like 4,000 pictures yun. 4,000 pictures, bro. Pero, di ba, parang, mamaya, pag-usapan natin paano mo nababalance yun, paano yung editing time mo. Pero magbe-break muna tayo. Magbabalik ang The Breakdown. So yun, bro. So being around photography tsaka basketball, bro. And then I think ang full-time job mo ba is photography din? Hindi po, may full-time job po ako is like warehouse. Dati ako, bago ako lumipat ng Toronto, sobrang tagal ko sa FedEx. Forklift driver ako doon. Tapos mas lalong tight yung schedule mo. Yeah. Paano mo nababalance yun, bro? Pag-usapan natin yung magpipicture ka ng Friday kila Gerald, and then Sabado PHBL, and then tas yung linggo mo magbabasketball ka, and for sure family time din siguro ang Sunday mo, di ba? Paano ka nakakapag-edit? Paano mo nababalanse lahat yun? Ayun ang marami talaga nagtatanong sa akin kung paano ko nagagawa yun. Ang sagot ko lang is like time management. Dapat nakapokus ka kung ano dapat gawin mo sa araw na yun. But ayun talaga, dapat talaga yung mga USB mo, memory card ko, dapat nakaprepare na yan. Pagdating ng Sunday, kung may time pa ako, pag uwi ko, kung di pa ako pagod, export ko na yan sa computer ko. Monday, dapat edited na lahat ng picture para i-upload na lang. Tapos, pagdating ng Wednesday, dapat talaga na, na-upload ko na lahat ng trabaho sa, Tapos, bakante pa ako ng Thursday niyan. Ginagawa ko pag Thursday, doon ako nagbabasketball. Then outdoor, minsan indoor. Naglalaro ka pa ng weekdays? Naglalaro pa. Pag may nagbo-ball runs na ako kay Boss SG. Shout out kay Boss SG. May ball runs siya ng Wednesday, Thursday. Nakikita pa nila ako doon. Nagulat sila, nakapag-basketball pa ako. Tapos pag pag Friday, yun na nga,
dalawa yung trabaho. FMBL sa yung full-time ko. Yung galing pang Brampton. So pagpasok ko ng work, gising ko ng alas 4 ng umaga. Dapat yung bag ko, nakaando na yung camera ko. Lahat ng pampalit ko. Bro, tapos hindi ka pa nagda-drive niyan. Hindi pa ako nagde-drive. Ang pinaka-pahinga ko na lang doon yung bus. Doon ako natutulog ako sa bus. Tapos gising ko na lang, nasa Humber na ako. Kasi pag out ko ng mga 4:30 sa work, diretso na ako ng Markham niyan. Ano ba schedule mo sa FedEx ba or sa Kasi nagbabas lang ako noon kaya kailangan gumising ng umaga. Ang talagang start ko na is 6 a.m. Hanggang alas 4. Tapos 10 hours? biyahe Pa ako. din bro. Biyahe. 5 days. 5 days yung Monday to Friday. Grind ka pala talaga, men. Hanggang napagod na ako, nag-decide na talaga ako na gusto ko na magbubuhat ng Toronto. Tapos kumbaga, ang dami na sa lahat ng mga nakakausap ko, bakit hindi pa daw mag-move ng Toronto. Yung yung market ko nandito na sa Toronto, wala na sa Brampton. Kumbaga, ang rason na lang talaga bakit na nag-stay sa Brampton yung family ko. Si mama, stepdad ko, saka yung bunso ko. Yun, sobrang talaga. Yun, pagpunta ko ng syempre pagod na ako ng pagdating ng FMBL. Pero pagdating sa FMBL, sobrang energetic ko pa rin kasi gusto ko yung ginagawa ko Sobrang bilis lang nung oras. Ayun yung pinakamabilis na oras sa akin. Pag nagpipicture ako. Ang laking bagay nun, bro. Minsan, kapag yung work environment mo sobrang gaan, yung mga kasama mo, and at the same time yung ginagawa mo, gusto mo talaga. And then, basketball pa yung kinukuhaan mo, di ba? Actually, ang laking bagay yun, no? Na halos hindi mo mararamdaman na nagtatrabaho ka ba? Yeah. Nararamdaman mo ba na parang nababurnout ka ba? Or eventually tingin mo mapapagod ka sa ginagawa mo? Yung pagka-burnout naman, di talaga nawawala yan. Nandiyan na yan talaga. Pag na-burnout ako, magde-day off lang ako. Doon ako magde-day off sa full-time ko. Magko-call-in sick ako or wag ako ng 1 week day off. Yun, papahinga lang ako. Kasi gano'n naman talaga pag grind ka ng grind, mapapagod ka. Kailangan mo lang ng pahinga. Kasi pag tinigil mo yung ginagawa mo, ang daming taong magugulat, ang daming madidisappoint kasi sila yung mga tao talagang nandyan Kumbaga, bakit pag di ako nagpicture sa Pinoy Ops ng isang araw, ang dami nagme-message sa akin yan. Nasa ka na boss, bakit wala kaming picture? Ganyan, dami nagme-message sa akin, boss. Pag sinabi ko naman day off ako, yun naiintindihan nila. Ang hirap na ma-let down ng mga tao no? Yeah. Kasi karamihan din kilala mo Pero yun din sana natatanong ko pwede ka bang mag-day off sa mga liga? Okay lang sa kanila. Paano yung walang nagpicture ng araw na yun? Okay lang yun? Okay lang sa kanila. Sobrang bait niya ni Boss Gerald sa ni Boss Papa Saragosa. Pag nag-day off ako, alam na nila yun. Day off lang ako. Tapos pag sobrang trust ko sa kanila, pwede ko pa iwan yung camera ko. Sige, diyan ko iwan ko yung camera ko dyan, pang best player lang. Kasi pahawakan lang yung bola. Iwan ko yung camera ko dyan. Pero gusto ko malaman, si Gerald ba, may deadline din ng posting? May schedule din ng posting? Si Boss Gerald, naman siya? Wala naman siyang deadline ng posting. Pag may request lang siya na video, bigay namin. Tapos, sobrang tiwala niya sa akin. Minsan ako talaga nag-upload yan. Kung may ibang photographer sa ibang court, sa ako na nag-upload yan. Kasi sobrang bilis ko lang ma-edit yung akin. Ipo-send lang niya sa akin. Upload ko, lagay ko lang yung logo nila. Pero yung PHBL may deadline? Wala rin. Wala din? Wala rin. Kumbaga, ang deadline mo lang talaga ron is ikaw, sarili mo. Ikaw na yung nagsaset para sa Ako nagsiset. Dapat, kumbaga part ng time management mo. dapat Monday, magpo-post ako. Tuesday, magpo-post ako. Kung may gawin man ako importante sa Monday, iuulong ko lang ng isang araw. Pero minsan, pag di ko talaga pinagsasabay yung upload kasi iba talaga kailangan mag-focus ng mga viewers sa isang page. Hindi rin good strategy yun bro, lalo pag same link. Sabay ka nag-upload. Diba? Pero ngayon nga, may clothing line ka pa bro. Paano mo inaasikaso yung clothing line? Ikaw rin ba nagdi-design ng logo mo? May mga designer ako sa Pinas. Yung designer ko, classmate ko pa siya dati, kay Christian Sipin. Classmate ko pa siya dati ng high school. Parang gusto ko siya i-hire kasi mag-hire ako ng ibang tao. Kilala ko naman siya. Send ko lang sa kanya yung gusto kong gawin. I-scratch niya. Send niya sa akin. Good set at all. Kapagawa ko na sa manufacture ko. Tapos isend nila dito. Alam mo yung gusto kong medyo ma-off topic tayo ng konti sa photography. Nakita ko sa Facebook yung sobrang na-intrigue ako dun sa Sunday's Best ba yun? Yung may one-on-one ba kayo?
Ay, oo. One-on-one game ba yun, bro? Mm. Paano nangyari yun? Tsaka masusundan ba yun? Tingin ko di na masusundan yun eh. Wala talaga, yung kaibigan ko talaga si AC Dop. Tropa yan. Kaya yan eh, nasa music industry din siya ng Yeah, Vulcan. si Dope. Ayoko lang kasi nung time na yun, it's like, parang inano niya ako yung, di ko alam kung hinaman niya ba ako. Like, sabi ko ako kasi pag someone's like, sabihin na ganyan, natitrigger ako. Hindi ako wrong, lalaro talaga ako. Siyempre, may prinsipyo rin sa lalaro talaga ako. Kumbaga, kahit ayaw ng girlfriend ko nun, siyempre may sugal yan. Naglaro pa rin ako. Pero, ang dami nag-ano yun sa akin kasi bro, sorry. Ang dami kasi nagsasabi sa akin, parang na-hype yata yung one-on-one na yun. Yeah, sobrang na-hype na yun. Awan ko bakit kasi ang anong nila doon is photographer. Pwede naman nila yung pangalan ko, like, pang being basketball player as a photographer. Iba kasi yun eh, iba yung personality ko sa photography sa basketball. Sa basketball, like, alam nila talaga na more on defense ako, hindi talaga umi-score. May kita mo ako dyan sa court ng 40 minutes, hindi ako titira. Defense lang ako. Then, like, yan na, hinahaman nga ako. Tapos, parang napako na lang ako, sige, laro ako. Tapos, may trabaho pa ako nung araw na yun. Tapos, sobrang kumpiyansa ako sa sarili ko na gusto ko talaga manalo. Hindi ko iniisip na matalo. Kumpiyansa lang talaga ako na gusto ko manalo. Pero, ayun nga, basketball yan, sports yan. Pwedeng may manalo, pwedeng matalo. Kala ko hindi pala siya tournament format. No. Parang random na hamon. Random lang yun. Parang ano lang ng SBBL. Sobrang na-hype nun. Dami nanood nun sa online. Oo nga eh. Ang dami na nagkikwento sa akin eh. Na parang sa AC Dope kami i-guest crow sa AC Dope dito para pag-usapan yung one-on-one kasi parang sobrang na-hype nga daw yun. Yeah, sobrang na-hype. Shoutout dun kay AC Dope. Tropa yun, parang talaga. Gusto lang namin i-market yung both side. Yeah. I think good marketing siya para sa SBBL. Good marketing siya sa SBBL. Yun bro, tingin mo, hanggang kailan mo gagawin to? Magpipicture ka ng basketball, paglalaro, kung ano man, lahat ng ginagawa mo. Sa akin, hanggang lumalaki lalo nang lumalaki ngayon ang basketball community. Magbuhat ka na lang, may liga na naman dito, may liga dito. Then maraming liga na nagpi-PM sa akin na mag-picture sa akin, tinatanong yung rate ko. Pero I will stay kung nasaan ako ngayon. Masaya ako dyan sa Pinoy Hoops saka sa FMBL. Kumbaga, napoprovide naman nila yung needs ko, yung sinasabi kong rate ko. Napoprovide nila. And may Sunday pa ako na day off. Malaking bagay na sa akin yun. Tapos pag gusto ko mag-day off ng Saturday, kumbaga, nandiyan na ito na yung ano ko eh. Kumbaga, stable na ako dito. Gusto ko talaga mag-stay sa sports photography while doing my job on weekdays. Sobrang kasi wala na akong paalam sa weekdays work ko kung totoosin, pero ayoko lang talaga mag-stay sa bahay. Gusto ko pa rin na may ginagawa sa weekdays. Sobrang laking bagay talaga ng sports photography sa akin. May extra income, ganyan. Sobrang kumbaga, eto na hindi ko expected to na maging photographer ako dito sa Toronto or sa Canada, diba? Meron ka pa bang goals, brother, sa photography, career? Or basketball career? Meron ka pa bang parang goals na gusto mong marating? Mga goals ko ngayon is like parang, yan nga, syempre ang pinaka main goal ko talaga is makashot dyan sa NBA, PBA, or NCAA. Pag nagbakasyon ako sa Pinas, gusto makapag-picture ako kahit isang game lang. Try ko yung mga lights kasi iba yung output ng picture pag iba yung lights eh. Dumating dito yung PBA Moto Club. Sobrang overwhelmed siya. Iba yung output. Iba yung magiging output mo. Ikaw ba nagpicture sa PBA Moto Club? Nagpicture din ako. May video ako kay Ryan Aranya. Umabot siya ng 3 million views. Sobrang sarap sa pakiramdam. So, wala ka namang ibang like future goals na parang magkaroon ng sarili mong photography company na ikaw na yung boss? Sa ngayon, kasi parang ang hirap eh. Gusto ko magkaroon ng photo booth. Yeah, photo booth. Isa yun sa mga gusto kong side hustle. Photo booth. May oras ka pa ba doon? Ayun nga, hindi ko alam kung may maging oras pa ako ron. Pero yeah, sobrang dami kong gustong gawin pero
Until now, gusto ko parang mag-focus kung ano yung nandyan. Mag-focus ako dyan. Then step. Wag na lang ako. Kung ano yung ibigay sa akin, i-grab ko. Pero believe ako dun bro sa sipag mo mag-edit. Ako kasi, relate ako. Kasi nagpo-photography din ako. And then, eto, full-time ko to sa Filipino TV. Isa sa pinaka tamad na tamad akong gawin is mag-edit. Oo. Hindi ko alam bakit. Ang saya gumawa, ang saya mag-film, ang saya mag-conceptualize, ang saya isipin, mag-photoshoot. Pero pag i-edit ko na, doon ako parang pinaka nababurnout. Hindi ko alam eh. Kaya hanga ako sa mga kagaya mo bro. Kaya na-curious ako na itanong kung paano mo na ma-manage yung may full-time job ka. Tapos nagpipicture ka ng liga, 2 liga in a weekend. Tapos 4,000 photos a day, di ba man? Kasama pa yung sa FMBL na umabot ng 1.6, 1.7. Kasi 5 games eh. Tapos best 200 picture lang yung i-upload ko. Yun, bago mag-end yung episode bro, may mga gusto ka ba i-shoutouts or i-promote brothers? Ito sa camera. Shoutout sa sa girlfriend ko at sa family niya at sa mama ko. Shoutout sa Pinoy Hoops, FMBL, kay Japet Mamaog, tapos sa family ko sa Pilipinas, sa lola ko. Siya yung dahilan kung bakit talaga ako nagsisipag. And shoutout sa Ultimate Page, Undefeated, Aidara. Sila yung mga talaga pinupunta ko dati. Picture lang ako sa kanila. Ngayon, ang dami ko ng client. That's it. Yun bro, maraming salamat sa pagbisita mo sa studio bro. Sana makabalik ka next time at makapagkwentuhan pa tayo. And yun, kung ano man, may matutulong man ako sa mga platforms yung kung ano man, just let me know. Open naman lagi yung show ko bro. Again, thank you guys at makita-kita tayo next week dito sa The Breakdown.